Pagkain o tubig, kailangan nga ba talagang mamili? Sa bawat butil ng bigas na ating kinakain, may kwento ng lupa, pawis at dagham. Sa Pilipinas, ang agrikultura ay hindi lamang hanap buhay. Ito ang buhay ng milyon-milyong Pilipino. Ayon sa Philippine Statistics Authority 2024, humigit kumulang 25% ng ating manggagawa ay nasa sektor ng agrikultura at ito ay nag-aambag ng halos 9% sa ating ekonomiya. Mula sa palay, niyog hanggang tubo. Ito ang pundasyon ng ating pagkain, kabuhayan, kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan. Ngunit sa kabila ng kahalagahan nito, nahaharap ang sektor sa matinding hamon. Hamon sa pagbabago ng klima, polusyon, kakulangan sa teknolohiya, mataas na gastos ngunit mababang pagbili ng mga produkto, at unti-unting pagkawala ng mga magsasaka habang ang kabataan ay lumilipat sa lungsod. Ayon sa ulat ng Philippine Agriculture Center for Food and Agribusiness noong 2024, ang Pilipinas ay ika-67 lamang sa 113 bansa sa Global Food Security Index, mas mababa sa pandaigdigang pamantayan. Dagdag pa, sa 30 milyong ektaryang lupa ng bansa, 32% lamang ang ginagamit sa agrikultura. At patuloy pa itong nahahati-hati at nababawasan dahil sa industrialisasyon. Gayunpaman, patuloy na tumataas ang populasyon. Ayon sa ulat ng statistiko noong 2024, umabot na sa 116 na milyong Pilipino ang populasyon ng bansa at mahigit 17 milyon sa kanila ay nabubuhay sa kahirapan. Dahil rito, mas dumarami ang kailangang produksyon. Dito pumapasok ang kahalagahan ng chemistry. Sa pamamagitan ng chemistry, nauunawaan natin ang komposisyon ng lupa, tulad ng pH level at ang sustansyang kailangan ng halaman gaya ng nitrogen, phosphorus at potassium. Ang chemistry rin ang tumutulong sa paggawa ng mga pataba at pesticide na nagpapabilis ng paglaki ng pananim at pumipigil sa mga peste. Pero may mas tahimik pang krisis. Habang pinipilit nating pataasin ang ani gamit ang kimikal, unti-unti namang nadudumihan ang ating lupa at ang ating groundwater. Ang tubig na iniinom natin araw-araw. At ang masakit, hindi natin ito nakikita, hindi natin nalalasahan, pero ramdam ito ng ating katawan. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ang chemistry ang problema, kundi ang maling paggamit nito. Sa katunayan, sa tulong ng chemistry, may mga makabagong solusyon para sa mas ligtas na pagsasaka. Ayon sa isang artikulo na pinamagatang Sustainable Chemistry in Adaptive Agriculture, tinalakay sa pag-aaral ang pag-unlad at epekto ng sustainable chemistry sa agrikultura. Ipinakita ang mga mahalagang pagbabago, prinsipyo at makabagong teknolohiya tulad ng green synthesis, precision farming at paggamit ng organikong agrochemicals. Hindi lamang nito pinapataas ang ani, kundi pinapangalagaan din nito ang kalikasan. Narito ang ilan sa mga konkretong halimbawa ng paggamit ng chemistry for sustainable farming. Una, ang paggamit ng slow-release fertilizer o patabang dahang-dahang inilalabas ang nutrisyon upang maiwasan ang sobrang pagtagas nito sa lupa. Ikalawa, ang biofertilizer na gumagamit ng natural na mikroorganismo upang mapayaman ang lupa. Ikatlo, ang Integrated Pest Management o IPM, kung saan hindi puro chemical ang solusyon,
kundi balanse ng agham at kalikasan. At higit sa lahat, ang tamang kaalaman. Tamang dami, tamang oras, tamang paraan. Ang bawat patak ng tubig ay mahalaga. Hindi lang ito para sa atin, kundi para sa susunod na bukas. Kung pababayaan natin ngayon, ano ang iinumin ng susunod na henerasyon? Pagkain o tubig? Kailangan nga ba talagang mamili? Sa pamamagitan ng chemistry in education, maaari nating pagsabayin ang masaganang ani at malinis na tubig. Simulan natin sa kaalaman at ibahagi natin sa iba. Dahil ang pagbabago nagsisimula sa atin. Kung may kaalaman, may solusyon. Kung may pagkilos, may pag-asa. Pagkain o tubig, kailangan nga ba talaga nating mamili?